Marami pa yung kakainin bigas. Ito na sa wakas mga kakwento. Ang team ng former 3 Division World Champion na si John Ariel Casimero ay binigyan na ng linaw ang lahat kung matutuloy ba ang bakbakan ni Casimero kontra sa tirador ng Puerto Rico na rank 15 sa world ranking sa WBA Super Bantamweight Division na si Abimael Ortiz. Mga iba pang mga pasabog at matitinding mga revelasyon ng Team Casimero alamin. Ito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na at video courtesy po tayo kay Kuyang Joseph na YouTube channel na Pinoy sa Kalam YouTubers. Marami pa yung kakainin bigas. Martin, sinabi mo na hilaw ko yan. Hindi maghihinog yan kasi kita-kita ko talaga, walang ano talaga. alam mo gusto mga matutot mahinog yan? Titibay lang siya. Tituruan ko. Walang pangil. Walang pangil. Hindi matibay. Titibay lang siya pag tumanda siya. Kung tatagal siya sa boxing. More experience lang. Pero hindi siya gagaling, hindi lalakas. Wala. Hindi Wala siyang, kumbaga, wala siyang special. Walang pangil. Walang special. Walang Eh kung halimbawa ikaw nag-training, baka bumigat. Wala talaga. Wala pa rin? Wala talaga. Kahit tapakan mo pa yan ng ano, redirot dyan. walang pangil, walang skill na ano, o yung one time ano ba? One time punch. O one Diba, time punch. parang siyang, halimbawa, may bata ka, o sige, bigyan mo ng glove, sige, suntok ka lang ng suntok. Yan lang si Martin. Walang, kumbaga, walang ano ba? Walang, Kita mo yung kalaban niya last? Hindi pa yung kilala. Wala. Ano lang yun eh, yung pain lang yun eh. Pero tumiklop pa siya. Sa akin naman, I don't think na talaga matutuloy yung Martin Casimero. Ginamit lang si Tata para hindi i-hype. Hindi mapag-usapan. Pag-usapan. Agree. Ginamit lang nila. Ginamit lang. Para mapag-usapan yung pangalan niya kasi Yun lang ang real talk doon. feeling sikat na eh. Kahit walang napatunayan. Hindi na nga sila naglaban eh. Ang hindi ko matindi nito, patpatid nanay yan, nakikiraos. Nakikidamay. Okay? Nanay niya. Ay di, baka gusto niya maging katulad sa mama ni Yulo, maging sikat. Karay ka. Umangat ang umangat. Ang team Inoue, ayaw talaga nila na kung may karoon sila ng kalaban, ayaw nila na magkaroon ng maliit lang na tsansya. Chances? O yung nakalaban nila ba? Kumbaga, Yung baga ano ba, yung target nila, sure win na panalo. Oo, sure win na panalo. Walang ano na, uy, parang may chance sa akin to. Uy, wag. ayaw nila na may chance. Pag malalaman nila, uy, may chance pwede ako matalo dito. Hindi nila lalabanan yan. Pag may chance. Wala rin, hindi pa rin magaling talaga. Hindi Kaya magaling. nga hindi siya tinatawag talaga na magaling eh, kasi nasa Japan ng lagi. Tapos kung lalaban sa ibang bansa, mga May monster ba na mababagsak na isang suntok? Wala pa sa kalingkingan ko yun. Marami pa yung kakainin bigas. Taga si Pao, ayaw magbago Pao ha. kasi niloloko niya yung mga followers eh, yung mga nanonood sa kanya. Kaya nga dahil sa panluloko ko sa mga tao, wala nang nanonood sa iyo. Kasi akala niya walang nakapanood sa laban ba? Yung mga tao, hindi mga bubo para mautumo. Dati kasi kuya, yung mga laban hindi na nila makikita. Ako Kaya nga, sila lang ako, yung nagsasabi. real talk talaga ako pag ano yung sinasabi ko sa laban talaga, yung mangyayari, yun talaga, real talk yun. Di ba? Sabi, yung nag-live ako, kaya magsayo, sabi ko, sino yung kalaban niya? May laban pala dyan, putay na. Hindi ko talagang kalaban niya, kaya hindi ako manonood. Dahil walang statement, walang excited, walang magandang ipapakita yung kalaban. Kaya sabi ko, madali na yun, kaya ni magsayo yun. Ay, isang pitik lang yan. Kaya alam na natin yan. Manunod na ako ng laban pag maganda yung laban, maganda yung kalaban, maganda yung... At saka pansinin nyo ha, si SG, hindi umaagat ng lona yan kapag barangay lang ang laban ng boxer niya. Partner, si SG, umaagat lang yan sa mga malaking laban, yung mga top rank, yung mga ganyan. Pero pag barangay sa Tijuana, hindi pupunta yan. Ba't di ba pupunta? Eh barangay eh. Ay, tuloy ba laban niyo ni Ortiz sa March? Fake news yan. Sino ba yung Ortiz? Hindi na namin kilala yan. Puerto Rican daw. 11 minutes?
Parang gano'n. 11-1 yata yun. Huwag kayong magpaniwala dyan guys. Maniwala kayo dito sa kampo namin, sa Team Padualas. Kasi kami yung nakakaalam kung sino yung kalaban namin. Huwag kayong magpaniwala sa mga vlogger kasi alam natin maraming vlogger na kinikitaan yung boxing. Boxer. Tama nga sinabi ni Champ, ano? Hindi niya kailangan ng matinding sparring partner. Kasi yung tira ni Saul Sanchez, tira lang ng mga baguhan ng alaga mo. Sabi nga po tayo, bakit pa ako maghahanap ng Gagastos. kagasto pa, babayaran ko pa yung mga boxer na mag-i-sparring sa akin. Tayo samantala yung kalaban ko, yung abilidad lang naman po rounder. Kaya bakit pa kukunin ko tayo? Sasayang lang na panahon. Ngayon ako naniwala kay Hindi ko Champ. na nga pinakinsayuhan yun eh. Real talk yun. Sayang sa pera, sayang pa sa sa tag dito. Ngayon ko nare-realize mga pinagsasabi mo, Champ. Honestly. Pero sa totoo lang, hindi rin sa pangmamayabang. Kapag may laban ka talaga, pag insayuhan mo talaga na mabuti. Nag-insayuhan ko talaga yun. Pero hindi 100% na ano talaga, hard work talaga na ano. Pero kailangan, alam mo talaga yung ano, yung kakayahan mo na kaya ko na tong Correct. training na to, okay na to. Yun. Pero huwag kang magiging kampante dahil lahat ng boxer, nag-iinsayo talaga yan. Hindi yan umakyat na ring na magpapatulog lang. Depende lang kung may mga tao din kasi na bayaran o pagkain. Pag kailangan ng pera, Oo. lamang ang pera kayo sa kanilang karir. Kasi isang round, dalawang round na ako dyan. In short, binebenta. Bayad na. Alam mo, hindi lang binibenta ang kanilang karir, binibenta pati Pilipinas. Alam ko Bakit? dyan sa Amerika, doon nagkakapira ko doon eh. Kasi alam ko mga bintang laban eh. Kasi nasa circle din ako doon. Mga kakwento, hanggang sa ngayon ay naging palaisipan kung bakit biglang naibalita ito sa Puerto Rico na harapin ni Casimero sa susunod na taon sa buwan ng Marso ang kanilang pambato. Pero dahil pinabulaanan na ng Team Casimero na hindi ito totoo, kaya maaaring ang matchup na ito ay hindi matutuloy tulad ng inaasahan ng mga tao. Pero ganun pa man, sa paparating na laban ng angas ng Pinas, sana ay mas lalong ipapamalas pa ang kanyang tunay na husay at lakas para mapapalapit na sa labang hinahangad. Pardangal ng Pinas sa boxing ay lalo pang uunlad. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong RD Fante, kay kakwentong Jim Torres, kay kakwentong Richard Galanto, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.